Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po sa inyo, Miss Mel, at sa ating mga viewers. Una po sa lahat, inilagay na si Senator De La Rosa sa protective custody ng Senado. At ang sabi po ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, poprotektahan ng Senado si De La Rosa. Ano po ngayon ang mangyayari sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest ng ICC? Sir. Ganito po ang ginagawa nila. Magke-create po sila ng constitutional crisis. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Senator Cayetano, obstruction of justice yan. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Nakalagay po yan sa batas, napakaliwanag po yan. Valid yan, hindi yan na-declare na unconstitutional o illegal. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Wala pong basihan ang protective custody. Kasi, alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. At yun po ang precedence. Pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they are courting cases to be filed against them for obstruction of justice. Mm-hmm. Pero sir, sa saligang batas po, Article 6, Section 11, nakasaad na a senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session. Para po yan sa mga offenses na may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Hindi po ba? Ano po ang epekto ng probisyong ito sa kaso ni Senador De La Rosa? Yun po, nakalagay po doon, 6 years or below. Kasi doon sa kaso ko po, nung ako ay inaresto sa loob ng Senado, ito po ay reclusion perpetua yung penalty noon. Kaya hindi ako na proteksyonan noon ng provision na yan. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa, ngayon ay nagpapa-victim siya na mode. Pero kung tatandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libu-libong Pilipino yung pinapatay, tapos naghahamon man na sasama daw sa ICC, ngayon kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya. Pinakita po kanina dyan sa sesyon ng Senado yung video ng paghabol kay De La Rosa ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Ang sabi ni De La Rosa, kasama raw ho kayo doon Ano ho ba talaga yung nangyari ng mga oras na iyon? Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito nadala na sa kotse ng NBI. At kasi nahihiya pa sila Nahihiya pa ho yung mga ibang ahente. Binuli niya, sinigaan niya. O tapos nung nakalusot siya, takbo siya. Hindi pa pwedeng ganyan. Nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino. Tapos iiwas ka ng hustisya. Di ba ho, ganito, simple lang. Pagka ikaw ay nag-order na patayin, kahit isang tao, murder po yan. Life imprisonment. Ito po, buhay tayong lahat nito. Nung nangyari yan, siya ang PNP chief. At naimbestigahan na po yan ng ICC. Meron certainty of conviction, yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga po, nagpataw ng warrant of arrest. Yun po. Paano po ba kayo nakakuha ng kopya ng warrant? Ito po ay nabigay sa PCTC. Kanina po, nung nag-appear siya. So, ito yung sealed warrant. Ngayon, ako po ay nakikipag-ugnayan sa kanila simula pa po 2017.
Di ho ba? So, simulat sa pool, nagko-coordinate ako sa kanya para nga sa ICC, para nga makakuha ng hustisya yung mga pamilya ng mga nangamatay nung sa EJK no panahon ni Duterte. So, hindi ko po binibitawan itong kasong ito until mapanagot natin yung mga may pagkakasala dito. O so, ibig sabihin po ba niyan, ano ha? Kayo'y nandiyan dyan bilang tugon doon sa sinabi noon ni De La Rosa, no? Go ahead, make my day. Yun lang po Yes. ba? But really, you have no, how would you call it? You have no participation in all of this. Wala? Am I correct, sir? Ganito po. Maliwanag po yung hamon niya. Nasamahan ko pa rin yung mag-aaresto sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. Kaya ako nandito. E di, ano pa hong pinag-uusapan doon? Aha. Di ho ba? Oh, Opo. at malinaw din na yung NBI naghabulan pa para lang mag-serve ng warrant of arrest na hawak din ninyo. I mean, you have a copy of the warrant of arrest. Am I correct? May hawak po yung NBI. Pinakita Yes. ko lang po sa media. Yes. Yung para imbis na sila po yung harap, ako na po. So yun lang po yun. Pero sila po ang naatasan na mag-serve ng warrant kay De La Rosa. Yes, sila po ay ang competent legal authority Yes. to administer the warrant. Yes. So yun lang po yun. Sinamahan ko lang po. Kasi Not you, personal yes. request ni Bato. Yun po. Maraming salamat po sa inyo, dating Senador Antonio Trillanes IV. Maraming salamat, ma'am. Sinusubukan po naming makuha ang panig ni Senador Bato de la Rosa sa mga pahayag na yan ni Senator Trillanes.